Napalingon na si Gaston kay Conrad. Bakit ba hindi nila nagawang maisip yun noon? Total, naging malapit na rin siya sa amin ng aking asawa. Gusto na namin siyang ampunin sa legal na paraan. Malaki na rin naman siya at hindi rin siya mahirap turuan. Suportado mo kami? Ilang beses na kumurap si Gaston. Maya-maya pa'y marahang tumango. Oras na gumaling siya at nakabalik ng bansa. Kapag pinaampon niya si Seska, wala na silang magiging problema pa. Magagawa na niya makapag-focus ng kanyang atensyon sa mag-iina nang walang inaalala pa. Basta, wag niyo nalang palitan ng pangalan niya. Kapag tumawag si Nick, sasabihin ko na tulungan kanyang mapapalitan ng kanyang apelyido. Sigurado kung hindi naman ito tatanggi. Sabay silang napatingin sa cellphone ni Gaston nang mag-vibrate yon. Message galing sa pamangkin mo. Tinanggap ni Gaston ang cellphone na inabot ng kanyang bibig nang makitang larawan yun sa unang kaarawan ng kanyang bunsong anak na si Gavi. Siyempre, hindi lang yon sa kanya, may mga kasama si Nati. Si Brixton, ang buong pamilya ni Nanik at ang maging mag-asawang Bentacourt ay kasama doon. Tahimik na inabutan ni Conrad ng tissue si Gaston nang walang pakundangan ng tumulo ang luha. Hindi na nito itinagong ginawa niyang paghikbi habang pinapanood ng mga larawan. Hindi lang yon, may video rin itong iilan na kasama. Sa loob ng isang taon, noon niya lang ulit narinig ang boses ni Nati. At nakitang mukha nitong bagamat payat ay parang umuokay na. Kamukha na naman ng mga Barcelo. Parang sa mga anak ni Atty. Bentacourt yung bunso lang nilang babae ang nakakuha ng genes sa mga Bentacourt. Si Nixa, si Brixton, si Skyler at maging ang yung bunsong anak ay kamukhang kamukha nyo ng pamangkin mo Mr. Barcelo. Ang lakas ba ng dugo namin ni Krisa? Sakay ni Gaston na nakatitig pa rin sa family picture ni Nati kasamang dalawa niyang anak. Naisip niya sana kasama niya ng mga ito sa larawan. Mali ka, Mr. Barcelo. Sabi ng matatanda sa amin na kamag-anak lang daw ng kamukha mong mga anak ninyo. Ibig sabihin nun ay mahal na mahal ka ng partner mo habang ginagawa niyong bata. Ibig sabihin, sobrang mahal kayo ng magkapatid na Bentacourt nung panahong yon. Kalokohan mo, bakit hindi ba yan totoo? At since si Brexa lang ang kamukha ng mga Bentacourt nitong panahong ito, baka lamang ang pagmamahal ni Krisa kay Atty. Bentacourt. Umiling si Gaston ikinatawa lang ni Conrad. Magsasalita pa sana to nang pumasok ng new doctor sa silid. Blonde ang buhok nito. Bata pa at kulay asul ang pares ng kanyang mga mata. Mr. Barcelo, I want to discuss your health condition with you as we found a new treatment. Tinanggap ni Gaston ang papel na inabot nito sa kanya. Hindi na yun bago. Sa loob ng isang taon, marami na siyang doktor na nakasalamuha. Ang ilan pa sa kanila ay ginawang experiment ang katawan niya upang makita kung paano yun magre-react. Okay lang naman yun kay Gaston, as long as gagaling siya o matutulungang gumaling palagi siya dito na game. We have a new plan. The treatment course will be longer and take a year. The process is also very painful, but the success rate can be increased from 10% to 50%. I would like your personal opinion about this, Mr. Barcelo, since you were the patient. The cost is also not cheap, to be honest. Hindi pinansin ni Gaston ang huling sinabi ng doktor, ngunit nag-focus siya sa 50% nun. Alright, I agree. May binigay na document ang doktor upang papirmahin yon kay Gaston. Inabot niya ito sa kanyang secretary upang basahin sa kanya ng mahina. Nang matapos yung mabasa, kapwa na natahimik ang dalawa. Sinasabi na doon na magiging masakit ang treatment. Hindi lang sa katawan niya kundi maging sa kanyang bulsa, na wala namang pakialam si Gaston kung milyon pang halaga. Kaya marahil mayaman siya dahil bibigyan siya ng ganitong uri ng sakit. Ano, Mr. Barcelo, ilalaban ba natin ang treatment na ito? Mabilis lang naman ang another year. Walang imik na kinuha ni Gaston ng ballpen at ubod na tapang na pinirmahan na yon. I hope that this time next year, I can return home. I can go back to my country. Pilit ng ngiti niya na nakatingin sa doktor na kanyang kaharap at pilit naghahanap na pag-asa sa mga mata nito. Yes, you will. We'll make sure of that, Mr. Gaston Barcelo. Parang panahon ng taglagas na natuyo ang bawat araw. Lumipas ang bawat linggo at buwan. Lumipas ang Pasko, bagong taon at maging ang Valentine's Day. Lumipas ang pangalawang birthday ni Gavi. Nadagdagan din ang edad niya at maging ni Brixton. Wala pa rin naging balita si Nati kay Gaston na sa mga sandaling yon ay hindi niya alam kung nasa ang lupalop ng mundo. Minsan nilang napag-usapan ito ng kanyang kapatid na si Nick, ngunit hindi naman siya naglakas ng loob na tanungin kung saan ito kasalukuyang naroroon. Natatakot siya na alamin ito. Babalik siya para sa inyong mag-iina, kaya huwag kang mainip na maghintay.
Nanatiling tahimik si Nati, wala siyang binitawang salita kahit hindi naman yun sabihin ng kapatid. Ganun naman ang kanyang ginagawa ng palihim, tinitiis ang sarili na hindi magtanong, hindi maging kuryoso, tinitikis ang sarili kahit na panay ang pangungulit ni Brixton. Anong meron? Bakit ang daming sasakyan? Tanong niya sa kanyang sarili pagkababa ng kotse. Kakauwi lang ni Nati ng mansyon galing ng trabaho. Dumaan na muna siya ng French bakery upang bumili ng bagets. Favorite yun ng mga bata. Naroon sa mansyon ng mag-anak ng kapatid niya at since yun ang favorite nilang kainin, yun ang naisip niyang pasalubong na lang sa kanila. May mga bisita ba si mommy at daddy? Anong okasyon? Mabagal nang naging hakbang niya, hindi pa rin niya inaalis ang paningin sa maraming sasakyan sa parking. Kung sakali na may okasyon, imposible hindi niya malaman ng tungkol doon. Bigla siyang natigilan sa kanyang paghakbang. Kumakabog ng kanyang puso sa hindi maipaliwanag na dagundong, yung tipong tila nakikipagkarera sa mga kabayong tibok nito. She saw a familiar handsome figure standing nearby in their garden. Still thin, but in a much better complexion. Si Gaston, he wore a dark brown sweater with a thin wool coat on top. Halatang kagagaling niya lang sa lugar na may malamig na klima, kaya ganun ang suot niya. Gaston? Nabitawan ni Nating lalagyan ng bagets sa kanyang dala na walang habas na nahulog sa paanan. Nakabalik ng ama ng kanyang mga anak? Hindi ba siya basta namamalikmata lang? Dinadaya ng paningin dahil sobrang miss na niyang lalaki kaya nakikitang imahe? Totoo ba talagang lahat? Hindi na napigilan pa ni Nati na mamasa ang mga mata habang titig na titig pa rin sa bulto ng lalaking 2 taon nang walang naging paramdam sa kanya. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang makailang beses nagigising siya sa gitna ng gabi. Umiiyak dahil napapaniginipan niyang wala na ito at habang buhay na silang iniwan. Niwala siyang alam sa kondisyon nito kung kamusta na ba. Wala ring bumanggit sa 2 taong yon kung kaya naman hindi siya napag-uusapan. Literal na lumipas ang 2 years na wala siya naging kontak sa dating asawa. Tapos ngayon, bigla itong susulpot at parang kabuting biglang magpapakita na lang sa kanya. Lubusang magaling na bato. Pinakatitigan ni Nati ang pamilyar na figura ni Gaston. Ayaw na niyang kumurap at baka mawala itong bigla. Oras na gawin niyang bagay na yon. Baka dinadaya lang siya ng paningin. Pakiramdam niya ay tumigil sa paggalaw ang kamay ng orasan. Nablangko rin ang isipan niya. You are back? Mahina pa rin na tanong niya na hindi nga yata umabot sa pandinig ni Gaston. Puno ng pananabik naman na pinakatitigan ng dating governor ang mukha ni Nati. Gwapo pa rin siya. Yun ang tumatak sa isipan ni Nati. Yun nga lang ay medyo nag-matured ang mukha nito. Bumitak sa isang masayang ngiti ang labi ni Gaston, habang nakahinang pa rin ang kanyang mga mata sa mukha ni Nati. Doon pa lang nahimasmasan si Natalia. Nanginig ng kanyang labi, nagbabadya ng isang pagikbi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sayang nararamdaman. Natatandaan niya pa noon ang 6 na buwan na taning sa kanya ng doktor sa medical report na kanyang nabasa. Tapos, after 2 years, makikita niyang buhay na buhay pa rin si Gaston. Hindi na niya napigilan na mamalisbis ang kanyang mga luha at upang itago yon kay Gaston. Yumuko siya upang pulutin ang mga tinapay na kanyang nabitawan kanina. Nang dahil sa gulat, pasimple niya ring pinalis sa mga luha na hindi niya alam kung naging matagumpay siya dito. Madumi na yan, bumili ka na lang ng bago. Hinawakan ni Gaston ng kamay niyang dadampot na sana mga maruming bagets. Ilang dipang layo nila at hindi niya ma-imagine kung paano ito mabilis na nakalapit na sa banda niya. Napaatras na doon si Nati na mabilis sinilang kanyang braso na hinawakan ng mainit na palad ni Gaston. Nagulat naman ng dating governor sa reaksyon nitong namumula ng mga mata. Tito, si Krisa na akay ang pamangkin niya si Brixton na sa mga sandaling yun ay nakatitig na lang din sa bulto ng ama, kagaya ng ginagawa ng ina niyang si Natalia. Tito Gaston. Marahil kung meron mang saksi sa tahimik na naging laban ni Gaston, ang pamangkin niyang si Krisa yon na suportado ng kanyang asawang si Nick. Ito ang palaging nagtutungo sa Italy upang dalawin siya. Nasaksihan nito kung paano siya mahirapan sa treatment. Ang mga salita nito na puno ng pangungumbinsi na hindi siya pwedeng sumukong pinanghawakan ni Gaston. Paulit-ulit kasi nitong sinasakpak ang mag-iina niya na maghihintay sa kanya. Kamusta ka na, Krisa? Isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Krisa sa kanyang tiyuhin na hindi na napigilan ng sarili na maging emosyonal. Pinanood lang naman sila ng tahimik ni Nati na makailang beses na kinurot ang kanyang sarili upang gisingin at baka nasa panaginip niya lang din itong nagaganap. Welcome back, Tito. Iyak pa ni Krisa na hindi sinagot ang katanungan ni Gaston dito.
Parang estatwang nakatayo pa rin doon si Nati. Hindi pa rin inaalis sa mga mata sa dating asawa. Nainggit siya sa hipag na si Krisa. Gusto niya rin na yakapin ang dating governor, ngunit hindi niya magawang pasunod ang kanyang katawan. Hindi niya magawang kumilos. Daddy? Sa wakas ay usa ni Brixton na kagaya ng inang titig na titig pa rin sa bulto ng ama. Kumalas sa mahigpit na yakap si Gaston kay Krisa at dinalingan na doon si Brixton. Ibinigay niya ang pinakamalaki niyang ngiti sa anak na aminin niya man o hindi ay malaki nang inilaki. Tumangkad na rin ito, lumitaw pang malaking pagkakahawig sa jeans ng mga Barcelos sa kanya. Paskwat na naupo si Gaston at parang pakpak ng ibon na malaking binukas ang mga braso sa kanyang anak. Walang inaksayang pagkakataon doon si Brixton. Mabilis siyang tumakbo papalapit na kulang na lang ay madapa na bahagyang matalisod sa bato. Pumalahaw siya ng malakas na iyak nang muling maramdaman ang mahigpit na yakap ng kanyang amang matagal na hindi nakita. Bakit ngayon ka lang, Daddy? Bakit ngayon ka lang bumalik? Ang tagal ka naming hinintay. Napatalikod na si Nati sa kanila nang marinig ang boses ng anak na halatang sabik sa ama. Naghalo ng laway, sipon at luha ni Brixton na marahang hinagod na ni Gaston ang likuran. I'm sorry anak, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon ng daddy na bumalik. Huwag ka maggalala, hindi na ako muling aalis. Babawi ng daddy sa'yo at sa iyong baby sister ha? Humigpit pang yakap ni Brixton sa leeg ng kanyang ama. Umagos ang mainit ng luha sa leeg ni Gaston na hindi na rin napigilan ang buhos ng kanyang kinikimkim na emosyon doon. Lumakas na rin ang singhot ni Nati na bagamat masaya, hindi mapigilan ang pamimigat ng mata dahil sa dami ng luhang tahimik na lumalabas. Tahimik na umaagos ng dahil rin sa saya. Nagalit ka ba sa akin noon, Daddy? Dahil maramot ako? Hindi na ako magiging maramot. I-share na kita. Hindi na ako magagalit kapag may ibang gusto kang maging daddy. Hindi na. Tahimik na umatras si Krisa. Masaya siya sa tagpong iyon ngunit dapat ay hindi siya makisali. Moment nilang mag-anak yon. Hindi niya tuloy mapigilang maalala ang unang pagkikita nila ni Nixa. Danak din ang luha at sipon nilang mag-ina noon at alam na alam niya kung anong pakiramdam ngayon ng kanyang tito Gaston. Kung kaya naman, ibibigyan niya na ang sandali. Nang makita ni Nati ang ginawa ng hipag niya, ay malakas na siyang lumingon sa mag-ama. Magaling ka na ba talaga? Unang katanungan na pinakawala ni Nati. Marahang tumango si Gaston habang yakap pa rin ng anak niyang halos ayaw nang bumitaw. Wala tuloy siyang choice kundi ang kargahin ng yakap na katawan ni Brixton na hindi inaalis ang mga mata sa mukha ni Nati na halatang apektado na rin sa tanawing nakikita niya. Nagawa na nilang mapagaling ang sakit mo. Sigurado ka? Hindi ka nagbibiro? Yung totoo. Sa halip na sumagot ay tinawid na lang ni Gaston ang kanilang pagitan. At kagaya ng anak na si Brixton, masuyong kinulong niya sa kanyang puno ng pananabik ng mga bisig ang katawan ni Nati. Hindi naman siya itinulak ng dating asawa. Hinayaan nito si Gaston na muli siyang yakapin at maramdaman ang init ng mga bisig na kung saan ay gaya niyang puno ng pananabik. Kayo ng mga anak natin ang naging sandigan at motivation ko upang patuloy na lumaban at tiisin ang labis sa sakit ng aking naging gamutan. Sa inyong tatlo ako paulit-ulit na muhugot ng lakas. Kada mararamdaman kong hindi ko na kaya, imahe niyong sinasalpa ko sa isipan ko. Matapos ang ilang minutong makabagbag damdamin ng pagkikita, Gaston at Nati na muli nagpasya na silang pumasok ng mansyon upang puntahan ng pangalo nilang anak na nasa silid, Nati ng mga sandaling iyon. Mabilis na itong lumakad. Alam na rin ito na bigkasin ng mga tawag sa mga kasama nila sa mansyon. Nangingilalan na rin ito pero mabilis mapalagay. Yun ang buong akala ni Nati. Ngunit iba ang naging sitwasyon nila nang makita si Gaston. Mami! Matinis sa sigaw niya nang makitang pumasok si Nati. Hinabol siya ng yaya nito sa pag-aalalang matutumba. Oops! Preno ng mga munti nitong paa na tanging medyas lang ang suot. Nakatali rin sa dalawang manipis na buhok. Naudlot ang gagawin niya sanang mabilis na pagsalubong sa ina nang makitang hindi lang itong pumasok sa silid. May kasama ito noon lang na nakita ng mga mata. Naburo ng mga mata niya kay Gaston na karga pa rin noon si Brixton. Napakurap ng bilugan niyang mga mata na nakaramdam ng kakaibang takot dahil nakatitig na sa kanya si Gaston. It's Daddy, Gavi! It's our Daddy! Bulalas ni Brixton na kagad nagpababa sa karga ng ama
upang puntahan ng kapatid. Patakbo na niyang nilapitan si Gavi na sa mga sandaling yon ay titig na titig pa rin kay Gaston na para bang inaarok niyang isipan upang hanapin kung saan niya nakita ang taong yon. Ngunit wala, hindi to pamilyar sa inosenteng mga mata. Halika Gabi, akay na ni Brixton sa isa nitong kamay upang igiya palapis sa ama. Lapit ka kay daddy at magpakarga. No! Maringhila ni Gavin ng kanyang isang kamay at mabilis na tumakbo at yumakap sa isang binti ni Nati. Sinubsob ang kanyang muka upang itago. Maya-maya pa'y pasimpleng nilingon ni Gaston na nakasunod pa rin ang mga mata sa babae niyang anak. Ayaw! Malakas pa nitong sigaw na nagbabadyang pag-iyak dahil sa namumula niyang mukha na sundan siya ni Brixton at muling pilitin na lumapit sa kanilang bagong dating na ama. No, kuya! No! Iling pa nito ng ulo. Why? It's Daddy, Gavi! Bakto ni Brixton na gusto pa ring dalahin ng kapatid sa kanyang ama dahil nakikita niyang sabik nito sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng walang kurap na paninitig. Siyang daddy natin, huwag kang matakot. Ayos lang Brixton, huwag mo siyang pilitin na lumapit sa akin. Saway ni Gaston sa pamimilit ng panganin na anak. Lumabas ang dalawang nani na naroon kasama si Maria Gina upang bigyan ng privacy ang mag-anak. Pero daddy, dapat na magpakarga siya sa'yo. It's okay Brixton, hayaan mo lang mamaya, magpapakarga na rin niya sa akin. Kinikilala pa lang niya ako. Kinarga na ni Nati si Gavin na halatang nakalathalang takot sa kanyang muka. Kulot ang kanyang buhok na hanggang balikat na kagaya ng kay Brixton at sa kay Nixa. Puno ng curiosity ang mga mata nitong kagaya ng mga mata ng kapatid nito noong si Brixton. Sinubukan ni Gaston na lumapit sa kanila ni Nati. Ngunit nagwala si Gavi at malakas na dong pumalaho ng iyak. Kinailangan pa siyang aluin ni Nati upang tumigil. Hindi na nagpumilit si Gaston na lumapit bagkus sa matras upang magkaroon ng distansya sa kanilang pagitan. Ayaw niya na mas lalo pang takutin ang anak nila. Gavi, makinig ka sa mommy ha? Tama ang Kuya Brixton. Si daddy yan. Siyang daddy mo. Ninyo ng Kuya Brixton mo. Ganun na lang iling ni Gavi na parang hindi narinig ang salitang daddy sa bibig ng kanyang ina. No! 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 Paulit-ulit itong sigaw na bakas pa rin ng takot sa kanyang muka. Nagpupumiglas pa nga ito. Sabi no! Habang pinapakinggan yon, hindi mapigilan ni Gaston ang puso niya na parang paulit-ulit na hinihiwa. Tanggap naman niyang hindi siya kilala ng anak, ngunit kapag ganun palang harapan, hindi niya mapigilan ang labis na masaktan. Kasalanan niya naman yon. Nagkasakit siya, ngunit ibang pagkikita nila noon ni Brixton. Natatandaan niya pa yon, hindi rin siya kilala ni Brixton, ngunit mabilis niya itong napakapalagayan ng loob. Lukso ng dugo, marahil yun din ang nagdugtong. Subalit para bang meron ng brainwash sa anak nila. Si Nati, imposible. Siya pa nga nagpapaliwanag sa anak kung sino siya sa kanilang buhay ni Brixton. Si Brixton, hindi rin. Imposible namang gawin niya ng mga taong nakapalibot sa kanila. Baka sadyang ayaw lang ngayon sa kanya ng anak nila. Gavi, wag mo kong inaartehan ha? Mataas ng tono ni Nati na nahihirapan na sa pagwawala ng kanyang babaeng anak. Kung gaano kabait ni Brixton noon, kabaliktaran nito si Gavi. Napakamaldita. Kung hindi siyang ina nito, baka naisip ng batang kalabanin din siya. Takot naman ito sa kanya, siya lang din ang nakakagawa na magpakalma. Enough na! Madalas sa sinasabi ng mommy niya kapag nag-inarte ito na sa kanya raw ito nagmana nung bata pa siya. Ayan, pinanganak ng kaugali mo, Natalia. Tiyagaan mo yan kagaya na pagtiyaga-tiyaga ako sa'yo noon. Natatawa pa nung sabi ng kanyang ina nang makita kung gaano kaarte ng anak niyang babae habang lumalaki. Bata pa ito ngunit may gusto na kailangan niyang makuha. Kung hindi nito yun makukuha, hindi ito titigil sa kanyang pag-iyak hanggang sa makatulog na lang sa sama ng loob na hindi makuha ang gusto. Kay Nati lang ito takot. Minsan pa nga wala rin itong takot, lalo na't hindi galit. Ganyan na ganyan ka. At least maranasan mo na rin na alagaan ng batang ikaw noon. Humikbi pa si Gavi na tinignan ng kapatid na si Brixton na nakatingin pa rin sa kanya noon. May pagbabanta na nga lang. No kasi mommy, no! Anong no? That's your daddy. Hindi ba pinapakita namin ng Kuya Brixton ang picture niya sa'yo? Bakit ka natatakot sa kanya? Hindi ka ba nainggit kay Brexa na may daddy? Ayan ang daddy. Sige na magpakarga ka na sa daddy. Come on Gavi. Patuloy pa rin sa paghikbi si Gavi na muli pang sinulyapan saglit si Gaston na nakatayo pa rin. No, Daddy!
Maring iling na ulo nito na halatang ayaw pa rin sa kanyang ama. Mami lang, saka kuya. Napahinga ng malalim si Nati. Baka abutin na sila ng Pasko doon. Hindi pa rin niya mapilit ang bunsong anak na magpakarga sa kanyang ama. Walang sino man ang nakakapilit dito dahil ito ang batas. Hindi to titigil na umiyak, isa pa kapag may inayawan siya. Ayaw niya talaga. Bagay na hindi pwede. Kailangan itong makilalang tunay niyang ama. Gavi, huwag mo na siyang pilitin, Nati. Baka kailangan niya pa ng mahabang panahon para matanggap ako. Magkaiba sila ni Brixton kahit na noon pa. Pasasan ba't magpapalipas ng araw? Masasanay na din siya kapag palagi niya akong nakikita. Hindi ba?